Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang talbos ngang kamote ay hindi lamang isang gulay. Ito ay pangkaraniwan at mahalagang bahagi ng hapagkainan. Madalas itong isinasama sa adobo, sinigang, o ginisa, at nagbibigay ng sariwang lasa at sustansya. Ngunit sa panahon ngayon, patuloy na tumataas ang presyong gulay sa palengke at ang pag-alala sa pestisidyo ay nagiging malaking issue. Kung susubukan mong magtanim sa iyong bakuran, minsan ay nakakabigo ang resulta. Kumalat ang halaman pero ilan lang ang dahon, o kaya'y malilit at matigas ang talbos na hindi masarap kainin. Ang ang halaman ng kamote ay napakatibay at may malakas na kakayahang mabuhay. Kung malalaman mo lang ang tamang paraan upang buksan ang kanyang paglaki, mari itong umaningang kamangha-manghang dami, kung minsan ay bawat linggo. Sa artikulong ito, ituturo ko sa iyo ang lahat mula sa pagpili ng uri, pagpapaugat, pagtatanim, pagpuputol ng dulo, paglalagay ng pataba, at pag-aani. Bawat hakbang ay detalyado, kahit na ikaw ay baguhan o matagal nang nagtatanim ngunit hindi maganda ang ani, matutulungan kang gabay na ito na paramihin ang iyong talbos ng kamote at umaningang isang malaking basket bawat linggo. Bago tayo magsimula sa pagtatanim ng talbos ng kamote, may isang lihim na hindi alam ng marami. May dalawang uri ng kamote. Ang una ay ang uri na pinapataba para sa ugat nito. Ang mismong kamote. Ang enerhiya ng halaman ay napupunta sa ilalim ng lupa, kaya ang gadahon nito ay madalas na matigas at luma. Ang ikalawa naman ay ang uri na sadyang pinapataba para sa talbos. Ang lahat ng enerhiya ay nakatuon sa mga dahon, kaya ang nga ito ay malambot at sariwa. Kung gagamitin mo ang anumang kamote na sumibol para itanim, malaki ang posibilidad na ang unang uri ang iyong matatanim at natural na hindi masarap ang talbos nito. Kapag namimili ka sa palengke, pumiling talbos ngang kamote na may makakapal na tangkay at sariwang berdeng dahon, ito ang uri para sa dahon. Ngayon, dumako tayo sa unang estratehiya, pagpapaugat at pagtanim, simulan ng tama. Marami ang sanay na kunin ang nabiling talbos ang kamote, putulin ang nga dahon, at itusok na lang sa lupa. Bagamat matibay ang kamote at mabubuhay, ang mga ganitong tanim ay may mahinang ugat, mabagal lumaki, at matagal bago mag-ani. Ang tamang paraan ay paunang ugatin muna bago itanim sa lupa. Pumili ngang makakapal na tangkay na may 2 o 3 bukonots. Putulin ang madahon sa ibabang bahagi, magtira lamang ng 1 o 2 malilit na dahon sa dulo. Kumuhang isang transparent na baso, lagyan ng 2 hanggang 3 sentimetro ngang malinis na tubig at ilagay ang tangkay. Mayroong isang maliit na tip dito. Maglagay ngilang patak ng fermented rice water, bigas na pinababat at pinasiklab, na natutunan mo dati. Sa temperaturang humigit kumulang 20 degrees Celsius sa loop lamang ng 2 araw, makikita mo ang maliliit at mapuputing ugat na lumalabas mula sa magabuko ngang tangkay. Ito ay tinatawag na pre-start. Ang pagtatanim ng ganitong may malakas na ugat ay tulad ng pakuha ng isang bagong empleyado na handa ng magtrabaho, agad na magsisimulang lumaki ang iyong talbos ng kamote nang walang gaanong panahon ng pagaling. Kapag maayos na ang maugat, sumunod na ang ikalawang hakbang, pagtatanim. Mahanda ang isang paso o bahaging lupa. Ang karaniwang lupa sa hardin ay sapat na. Siguraduhin na may butas ang ilalim ng paso para sa drainage. Ituso ang mga tangkay na may ugat ng pahili sa lupa, ilibing ang 2 hanggang 3 buko, at iwanan ang pinakataas na buko at dahon na nakalabas. Maglagay ng 15 hanggang 20 sentimetro na pagitan sa bawat tangkay, huwag masyadong dikit-dikit. Pagkatapos itanim, diligan ng maigi. Sa puntong ito, marahil ay interesado ka na sa ganitong paraan ng pagtatanim na may paunang pagpapaugat. Ang ganitong uri ng pamamaraan ng pagtatanim, mula sa pagtatanim hanggang sa pag-ani, ay detalyadong itinuturo sa aking channel. Kung nais mo ring gawing isang mataas ang ani na taniman ang iyong bakuran nang hindi na naalala sa presyong gulay at pestisidyo sa palengke,
mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel sa ibaba. I-click din ang maliit na kampana upang makatanggap ng abiso. Patuloy akong magbabahagi ng mas maraming praktikal na tips sa pagtatanim. Ngayong naitanim na ang magabuto, ang susunod ay ang susi para sa mabilis at malambot na paglaki ng talbos ng kamote. Ikalawang estratehiya, sa pilitang pagputol ng dulo. Kung mas puputulin, mas lalago. Marami ang nagtatanim ng talbos ng kamote ngunit nag-atubili na putulin, gusto nilang hintayin itong humaba bago anihin. Ang resulta ay humahaba ang tangkay ngunit kumonti ang dahon. Ang totu, ang talbos ng kamote ay may katangian. Kung mas puputulin mo, mas lalago. Kung hindi mo puputulin, gagamitin nito ang lahat ng sustansya para humaba ang tangkay at hindi maglalabas ng maraming dahon. Ito ay dahil sa apical dominance ng kamote. Kung hahayaan mo itong lumaki ng walang kontrol, pilit itong hahaba pataas at ang lahat ng enerhiya ay masasayang sa pahabangang tangkay. Dapat tayong maging determinado. Kapag ang tangkay ng talbos ng kamote ay umabot, nasa 20 hanggang 30 sentimetro, dapat na itong putulin ang dulo. Ang pagpuputol ng dulo ay ang pagputol ng pinakataas na murang usbong. Kapag pinutol mo ang isang usbong sa dulo, lalabas ang usbong sa gilid at magiging dalawang tangkay. Kapag humaba ang dalawang tangkay na ito, putulin mo ulit at magiging 4 na tangkay. Sa bawat pagputol, doble ang bilangang sangay. Ito ang lihim sa mas maraming ani. Marami ang nag-atubili na putulin, iniisip na sinisira nila ang paglaki. Kailangan mong maintindihan na ang ani ng talbos ng kamote ay nakmumula sa mausbong sa gilid. Ang pagputol ng usbong sa dulo ay nagbibigay ng utos sa halaman na huwag ng lumaki pataas at sa halip ay ibuhos ang enerhiya sa mga usbong sa gilid. Para sa praktikal na operasyon, kapag nakita mo ang tangkay na umabot na sa 20 sentimetro, gamitin ang iyong daliri upang putulin ang pinakataas na murang usbong. Huwag kang makatubili. Kung mas marami kang puputulin, mas marami ang sangay. Suriin bawat linggo. At kapag nakakita kang mahabang tangkay, putulin ito. Kasabay nito, alisin din ang ngalumang dahon sa ibaba. Ang ngalumang dahon ay hindi na malambot at nasasayang lang ang sustansya. Mapapangsin mo na pagkatapos na paputol na dulo, parami ng parami ang sangay ng talbos ang kamote at ang madahon ay mas nagiging malambot. Ang dating isang tangkay ay magiging 10 hanggang 12 tangkay. Ito ang lihim sa pag-aning isang basket bawat linggo. Tandaan ang kasabihang ito. Kung mas puputulin, mas lalago. Putulin ng isang beses, lumaki ng 3 beses. Kung sa tingin mo ay kahanga-hanga na ang unang 2 estratehiya, ang ikatlong estratehiya ang siyang pinakamagandang solusyon upang maging malambot, malalaki, at walang katapusan ang iyong talbos ng kamote. Ikatlong estratehiya, mataas na nitrogen na pataba at proteksyon laban sa peste. Marami ang nagtatanim ng talbos ng kamote at dinidiligan lamang, hindi nilalagyan ng pataba. Ang resulta ay maliliit at dilaw ang madahon at matigas kapag kinain. Mabilis lumaki ang talbos ng kamote at mabilis din maubos ang sustansya, kaya kailangan ng tuloy-tuloy na pagdagdag ng sustansya. Dahil ang talbos ng kamote ay kinakain ang dahon, nangangailangan itong pinakamaraming nitrogen na pataba. Anong pataba ang gagamitin? Ang fermented rice water na natutunan mo dati ay ang pinakamahusay na nitrogen na pataba. Pagkatapos ngang pagbuburo, mataas ang nilalaman ng nitrogen ng rice water na magpapalaki at magpapaberde ng gadahon. Diligan ng diluted fermented rice water, isang bahagi ng rice water sa 10 bahagi ng tubig. Minsan bawat linggo. Kung gusto mong mas lumago ito, maari kang magdagdag ng maliit na bilang ng hinamit na coffee grounds o tira-tirang gatas ng toyo sa fermented rice water. Ang coffee grounds at gatas ng toyo ay mayaman sa natural na nitrogen na magpapaitim sa berde ng mga dahon. Bagamat ang talbos ng kamote ay bihira tamaan ang sakit at peste sa panahon ng tag-ulan, ang pinakamalaking kalaban ay ang makuhol at slag.
Ang maliliit na nilalang na ito ay kayang kainin ang lahat ng iyong pinahirapan na talbos sa isang gabi. Narito ang isang lumang trik ng magsasaka. Kolektahin ang nga pinatuyong balat ng itlog, durugin, at pantay na ikalat sa paligid ng ugat ng talbos ng kamote. Ang pinulbos na balat ng itlog ay hindi lamang nagbibigay ng calcium sa lupa, na nagpapapirmi siyang gadahon kundi at higit sa lahat, ang matutulis na gilit nga, durok na balat nga itlog ay nagpapahirap sa makuhol at sluk na gumapang. Bukod pa hito, gusto enigra, talbos enigra, kamote ang baza-baza na lupa, eniguni hindi, ang sobrang baza. Sa tagini, kapag mabilis matuyo ang lupa, maaari kang magdilig ng isang bes sa umaga at isang bes sa gabi, ngunit huwag magdilig sa tanghali kapag mainit ang araw dahil makakasira ito sa ugat. Pinakamahusay na magdilig sa umaga o sa gabi. Kapag tuyo ang ibabaw ng lupa, diligan ng maigi. Tandaan ang kasabihang ito. Rice water at eggshell powder, malambot at sariwang dahon, walang kuhol na makapasok. Nagsagawa ako ngang isang mahigpit na paghahambing na eksperimento. Isang grupo ngang talbos ngang kamote ang hindi pinutulan ang dulo, hindi nilagyan ng pataba, at inani ng haphazardly. Ang isa pang grupo ay sinundan ang aking 3 hakbang na pamamaraan, pagpapaugat, sa pilitang pagputol ngang dulo, at mataas na nitrogen na pataba. Pakaraan ng isang buwan, ang control group ay inani lamang ng 2 o 3 beses, at ang nga dahon ay maliliit at matitigas. Samantala, ang aking experimental group ay nakakaani ng isang malaking basket bawat linggo. Ang nga dahon ay malalaki at malalambot, at ang ikalawang ani ay mas maganda kaysa sa una. Ito ang potensyal ng talbos ng kamote. Kung bibigyan mo ito ng tamang pag-alaga, bibigyan ka nito ng buong panahon ng masaganang ani. Sa huli, pausapan natin ang tamang paraan ng pag-ani. Marami ang umaani ng talbos ng kamote sa pamamagitan ng pagbunot ng buong tangkay at dahon. Sa bawat pagbunot, nasisira ang tangkay na iyon at kailangan pang hintayin ang bagong tubo. Ang talbos ng kamote ay dapat anihin habang bata pa. Ang tamang paraan ng pag-ani ay gamitin ang gunting, huwag hilahin ng kamay. Mula sa dulong tangkay pababa, putulin ang pinakamalambot na 10 hanggang 15 sentimetro. Magtira ng 3 hanggang 4 na dahon sa ibabang bahagi. Bakit kailangan magtira? Dahil ang nga natitirang dahon ay patuloy na magsasagawa ng photosynthesis na tumutulong sa halaman na makagawa ng sustansya. Sa lalong madaling panahon, may lalabas na mga bagong usbong sa gilid ng mga dahon na magiging bagong tangkay. Kung masyadong malalim ang pagputol mo at naputol ang buong tangkay, matatagalan ang paggaling ng halaman. Kung ang malalambot na bahagi lamang ang iyong puputulin at magtitira nga dahon sa ibaba, makakaani ka ulit pagkatapos ng 1 linggo. Pagkatapos ng pag-ani, lagyan agad ng isang buong pagdidiling ng pataba, gumamit ng diluted fermented rice water upang dagdagan ang sustansya na kailangan para sa pagtubo ng gabagong usbong. Pakaraan ng ilang araw, mapapansin mo ang mga bagong murang usbong na lumalabas sa pinutulan. Ang isang halaman ng talbos ng kamote ay maaring anihin ng higit sa 10 beses mula tag-init hanggang taglagas. Kung mas puputulin mo, mas lalago ito. Tandaan ang kasabihang ito. Aning bata, maktira sa ibaba, kung mas yani, mas darami. Kahit na nagtatanim ka sa paso sa iyong balkonahe o sa isang malaking bahagi ng lupa sa iyong bakuran, basta't natutunan mo ang kumpletong pamamaraan na ito mula sa pagpapaugat hanggang sa pag-aani, ang anineng talboseng kamote ay hindi na swerte, kundi agham. Ang pagtatanim ni gulay ay hindi lamang para makatipid sa pera at lakas. Ang pakiramdam ng tagumpay na makita ang isang maliit na tangkay na naging isang buong basket ng dahon sa ilalim ng iyong pangangalaga ay hindi may bibigay ng anumang supermarket. Ang talbos ng kamote, ang dating napapabayaan na gulay, ay magiging tagapagtanggol ang kalusugan ang iyong pamilya sa iyong makamay. Bumili ng isang bungkos ng talbos ng kamote sa palengke, kainin ang nga dahon, at itira ang tangkay. Simulan ngayong gabi ang pagpapaugat.
sundin ang bawat hakbang, at simulan ang iyong plano sa masaganang aningang talbos ng kamote. Kung mayroon kang anumang problema sa pagtatanim, pagpuputol ng dulo, paglalagay ng pataba, o peste sa panahon ng pagtatanim, mangyaring mag-iwan ng detalyadong komento sa seksyon ng komento. Maglalaan ako ng oras upang sagutin ang iyong nga tanong at magbigay ng one-on-one na patnubay. Lubos din akong umaasa na makikita ang iyong nga larawan ng malaking aningang talbos ng kamote. Tandaan ang 3 pangunahing hakbang. Ngayon o sa masusunod na araw, bumili ng 1 bungkos ng talbos ng kamote. Pumili ng makakapal na tangkay. Ibabad sa tubig na may halong fermented rice water para sa pagbapaugat. Pakaraan ng 2 araw. Kapag lumabas na ang ugat, itusok sa lupa at diligan ng maigi. Pakaraan ng 2 linggo. Kapag ang tangkay ay umabot na sa 20 sentimetro, simulan ang pagpuputol ng dulo, putulin ang pinakataas na usbong, 1 beses bawat linggo. Anihin ang mga murang dahon magtira sa ibaba, at pagkatapos anihin ay agad diligan ng diluted rice water. Kung tama ang bawat hakbang sa 3 yuktong ito, ang iyong talbos ng kamote ay makakaani ng 1 beses bawat linggo at hindi na mauubusan ang iyong pamilya. Sa episode na ito, ibinahagi ko ang kumpletong pamamaraan sa pagtatanim ng talbos ng kamote mula sa pagpapaugat hanggang sa pag-aani. Detalyado kong tinalakay ang pagpapaugat, pagtatanim, pagpuputol ne dulo, paglalagay ne pataba, at pag-aani. Para sa susunod na episode, ano ang gusto mong mapanood? Mag-iwan ng komento at sabihin sa akin. Ako si pangalan ng channel, halimbawa, ang hardinero, na magtuturo sa iyo ng mas maraming tips sa pagtatanim. Gamitin ang pinakamatalinong paraan upang magkaroon ng masaganang buhay. Mag-click sa follow at subscribe at i-on ang maliit na kampana. Makita-kita tayo sa susunod na episode. Konklusyon, ang pagtatanim ng talbos ng kamote ay higit pa sa isang simpleng libangan. Ito ay isang sining at agam na, kapag natutunan ng tama, ay nagbubunga ngang masaganang ani at nagbibigay ngang sariwa at masustansyang pagkain sa ating hapagkainan. Sa pagsunod sa mga simpleng hakbang mula sa pagpilingang uri, pagpapaugat, pagtatanim, tamang pagpuputol ng dulo, paglalagay ng pataba, at pag-aani, sinuman ay maaring maging isang matagumpay na tagapagtanim ng talbos ng kamote. Hindi lamang ito nakakatipid sa gastos, kundi nagbibigay din ng walang kapantay na kasiyahan at pakiramdam ng tagumpay na makita ang iyong pinahirapan na lumago at umunlad. Ito ay isang hakbang tungo sa pagiging mas self-sufficient at pagkakaroon ng mas malusog na pamumuhay. Salamat sa inyong pagbabasa. Nawa'y maging inspirasyon ito upang simulan ang inyong sariling kamote garden.